Ang kwento ng bangko sa istasyon. Ang araw-araw na pag-aantay. Bawat umaga, bago pa sumikat ng lubos ang araw, nakaupo na ako sa lumang bangko sa istasyon ng tren. Ang bangkong iyon ay may gasgas na pintura, may bakas ng ulan at araw, pero iyon ang paborito kong lugar. Doon ko nakikita ang pagdaan ng mga tao, mga estudyanteng nagmamadali, mga manggagawang may bitbit na kape, mga mag-asawang tahimik na nag-uusap bago maghiwalay ng landas. Isang araw may dumating na babae, payat, may mahabang buhok at may dalang sketchpad. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, hindi tumitingin sa akin. Sa halip, nagsimula siyang gumuhit. Ang lapis niya ay mabilis, parang may sariling ritmo. Minsan, napapansin kong ako ang nasa papel niya, isang lalaking nakaupo, nakatingin sa riles, tila may hinihintay. Hindi kami nag-uusap ng madalas, isang ngiti lang. Minsan isang magandang umaga, pero sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi siya ng aking umaga. Sa pagitan ng ingay ng tren at yabag ng mga tao, siya ang katahimikan. Minsan, tinanong ko siya, bakit mo gustong gumuhit dito? Ngumiti siya. Kasi dito, lahat ng tao ay umaalis. Pero ikaw, palaging nandito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon, pero simula noon tuwing umaga, naghihintay ako, hindi lang ng tren, kundi ng pagdating niya. Ang lihim na pahina. Isang maulang araw naiwan niya ang sketchpad sa bangko. Tinawag ko siya, pero nawala na siya sa gitna ng mga payong at pasahero. Kinuha ko ang sketchpad, nag-aalangan. Binuksan ko iyon at sa bawat pahina ay may mga guhit ng estasyon. Ang tren, ang mga tao at ako. Sa huling pahina may nakasulat, para sa taong palaging nandito. Hindi ko alam ang pangalan mo, pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakakalimutang gumuhit. Napatigil ako. Ako pala ang inspirasyon niya. Ako na akala ko isa lang sa libu-libong estrangherong dumadaan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may halaga ang tahimik kong pag-upo. Kinabukasan, dinala ko ang sketchpad, umaasang babalik siya, pero wala. Lumipas ang mga araw at ang bangko ay muling naging tahimik. Ang ulan ay tumigil pero ang kawalan niya ay nananatili. Ang pagkawala, lumipas ang isang linggo, isang buwan, isang taon, ang bangko ay nanatiling bakante. Ang sketchpad ay nasa akin pa rin, nakatago sa drawers sa bahay. Minsan, binubuksan ko iyon, nakikita ko ang mga guhit ng tren, ng mga taong nagmamadali, at sa gilid ng papel, isang maliit na silhouette ng lalaking nakaupo, palaging nakatingin sa riles. Ako iyon. Sa bawat pahina naroon ang katahimikan ng istasyon, ang amoy ng bakal at alikabok, ang init ng araw sa umaga, at sa bawat guhit naroon ang alaala ng isang taong hindi ko nakilala ng lubos, pero tila naiintindihan ako ng higit sa sinuman. Minsan, iniisip ko kung bakit siya nawala. Baka lumipat ng trabaho, baka may sakit, baka napagod lang. Pero sa bawat pagdaan ng tren, palagi kong inaasahan na baka bumaba siya, dala ang sketchpad at muling umupo sa tabi ko. Ang pagbalik. 3 taon nang lumipas bago ko siya muling nakita. Nasa parehong istasyon, hawak pa rin ang sketchpad. Mas payat siya, mas tahimik, pero ang mga mata niya ay pareho pa rin. Malalim, parang may hinahanap. Naalala mo pa ba ako? Tanong niya, mahina ang boses, bawat araw sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. Walang salita, pero binuksan niya ang sketchpad at nagsimulang gumuhit. Ako, siya at ang lumang bangko. Sa pagitan ng mga linya, nararamdaman ko ang mga taon ng katahimikan na biglang nagkaroon ng tunog. Ang tunog ng lapis sa papel, ang tunog ng paghinga, ang tunog ng muling pagkikita. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil siya sa pagguhit. Naospital ako, sabi niya. Matagal. Akala ko hindi na ako makakabalik dito. Tahimik akong nakinig, pero naalala ko yung bangko. Naalala ko yung taong palaging nandito. Kaya bumalik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin, sa halip ngumiti lang ako. Minsan, ang mga salitang hindi binibigkas ay mas matimbang kaysa sa mga salitang sinasabi. Ang kahulugan. Doon ko naintindihan, hindi lahat ng relasyon ay kailangang may pangalan, titulo o malinaw na hangganan. Minsan, sapat na ang presensya, sapat na ang pagiging inspirasyon. Sa istasyon ng tren, sa gitna ng ingay ng mundo, natutunan kong may mga taong dumadaan sa buhay natin, hindi para manatili, kundi para ipaalala na ang simpleng pag-upo, ang simpleng pag-antay, ay maaari ring maging isang uri ng pagmamahal.
At sa tuwing dumaraan ang tren, sa tuwing naririnig ko ang tunog ng bakal sa riles, alam kong bakit kahit mawala siyang muli, may naiwan siyang guhit sa akin, hindi sa papel kundi sa puso.